Kasi naman marami po itong benefits. Mas magaan po ito, mas tahimik ang andar, mas madaling palitan, mas mura, tapos hindi ito nangangailangan ng lubrication. Ang cons nga lang nito ay mas madalas ka magre-replace nito kung ikukumpara mo sa timing chain. Nagkaroon na rin po ako ng mga sasakyang naka-timing belt katulad ng Toyota Tamaraw FX na diesel at saka yung Mitsubishi Adventure na diesel. Parehas po yung naka-timing belt. At kung magpalit po ako ng belt niya, around mga 60,000 kilometers. Pero kuminsan napapaaga kapag nasisiraan ako ng oil seal kasi nagkakaroon po ng leak. Yung langis ngayon na nag-leak napupunta dun sa timing belt. So kapag na-discover ko na tumutulo yung langis at na-trace ko yan dun sa may oil seal at nalagyan yung timing belt, pinapalitan ko na po yung timing belt. Yan po kasi yung timing belt ay gawa sa rubber. Kasi guys, para po sa maraming mga mechanic or kahit hindi mekaniko basta nakakaintindi sa makina, automatic po yan na yung mga rubber parts ng makina ay dapat hindi kumokontak sa langis or very minimal lang ang kontak sa langis. Kasi kaya po talagang sirain ng langis ang rubber.